Mayor Isko Moreno tatakbo kaya muli sa pagkapangulo sa 2028 at ano nga bang plano niya kasama ni Mayor Vico? Tara, pag-usapan natin. What's up sa inyong lahat mga kaparing, bago po ang lahat, don't forget to like and subscribe sa ating YouTube channel. And by the way, sa mga hindi po nakakakilala sa akin, ako nga po pala si Mr. Realytics from Pasig City. So ngayon, gusto ko pong pag-usapan natin kung si Mayor Vico po ay sinabi na niya na wala po siyang plano na tumakbo sa pagkapangulo o sa pinakamataas na posisyon. Eto, pag-usapan naman po natin si Mayor Isko Moreno. Tatakbo kaya siya sa pinakamataas na posisyon sa pangalawang pagkakataon? Diba kung atin pong matatandaan, si Mayor Isko po ay natalo noong nakaraang eleksyon. Kahit na sobrang matunog po ng kanyang pangalan, pero hindi pa rin siya nagtagumpay. Pagdating sa 2028, posible kaya siyang muling manalo? At may pag-asa ba kung sakali po na siya ay tatakbo at kung sino-sino nga ba yung pwede niya makatapat sa 2028? Okay, so ito po mga kaparing, panoorin natin yung isang interview ni Mayor Isko Moreno at dito malalaman natin yung kanyang plano sa Maynila sa susunod po na eleksyon. Ang Isko Moreno 2.0, una, tatapusin mo na ba yung talagang 3 termino ngayon? Oo, nag-commit ako sa taong bayan. Totoo to. Kasi 2028 presidential election na. Oh yeah. Mamaya may magsabi, Isko mag-VP ka, Isko mag-senador ka. Hindi, yun ang wish ngayon ng mga, anong tawag dyan? Political analyst ba tawag doon? Oo. Mga wish-wish lang nila yan. But I think I'd rather stay in Manila for the next 10 years. If given a chance by the people, yes. Pero pangako mo. Okay, so dun lang po tayo for the next 10 years ay mag-i-stay po siya sa Maynila. So posible po talaga na pagkatapos po ng kanyang termino, kung sakali po na manalo si Mayor Isko Moreno sa pangatlong termino niya sa 2028, ito kung sakali lang po ito posible po siyang tumakbo sa pagka-congressman o kaya naman vice mayor. Kasi sabi niya nga po for the next 10 years, so wala na po talaga sa plano niya ang tumakbo pa sa pinakamataas na posisyon sa 2028. So fully committed po si Mayor Isko Moreno sa lungsod ng Maynila. Mo ba to sa Head Start? Sinabi ko na yun sa taong bayan. Hindi ka tatakbo. Yes. Sinabi ko rin yan sa taong bayan. I don't have to promise it to anybody, but I have made commitment to the people of Manila. Especially, shout out sa mga lolo't lola ko, mga senior citizens. Yeah, They asked me that. Yeah. Not only you, Karen. Sila mismo. Sabi ko, pagpasensya mo na ako, Nay. Oo. Talagang ganun lang. Gusto ko lang maglingkod sa buong bansa. But sabi ko, tapos na yun. We move on with our life. Dito na tayo. Pagka sinuwerte tayo, magtutuloy-tuloy na tayo because we're gonna create a 10-year plan for the city of Manila that addresses MBN, the minimum basic needs, which is housing, education, healthcare, and jobs. But magastos yun, which pinag-usapan na natin kanina. But I'll address. Okay, so kung inyo pong matatandaan mga kaparing, bago po bumaba si Mayor Isko Moreno ng 2022, siya po ay nakapagpatayo ng pabahay sa lungsod ng Maynila. Kahit na, well, sabihin na po natin na meron pong naiwang utang si Mayor Isko Moreno sa lungsod ng Maynila, hindi pa rin po natin may pagkaila na napakalaki po ng naging ambag ni Mayor Isko Moreno sa lungsod ng Maynila na hindi po nagawa ng mga dating mayor. Diba, sa panahon po ng mga dating mayor ng Maynila, grabe, napakadumi po ng Maynila. Napakadumi ng bawat langsangan at napakadelikado. Pero nang maupo si Isko Moreno, binago niya lahat yun, diba? Nilinis niya ang lungsod ng Maynila. Yun nga po, naging malinis lalo na sa Divisoria, naging hindi na siya ganun kadelikado maglakad kasi napakalaki po ng naiambag ni Isko Moreno, hindi lamang po sa pagpapatayo ng mga infrastructure like ospital, pabahay. Yun nga, ang problema lang po kasi nung maupin nga po siya ay tumakbo sa pagkapangulo noong 2022, napabayaan po yung Maynila. Bumalik po sa dati na madumi kasi wala na pong Isko na tagalinis, diba? Tapos yung pabahay po ni Isko Moreno, nakita ko nung nakaraan, sobrang dumi na po. As in, sobrang dumi na yung paligid, sobrang dumi na, as in, makalat na po talaga. Nawala na yung kalinisan. 'Di ba? Kasi nung panahon ni Isko, yung mga nakatira doon talagang pinapahalagahan nila, talagang laging malinis. Kasi yun nga pong patakaran. Pero nung wala na nga po si Mayor Isko,
sobrang dumi na. Kaya nakakapanghinayang kasi hindi po nila kayang pahalagahan yung pabahay na binigay sa kanila. 'Di ba? Imbes na pangalagaan, manatiling malinis. Kaso hindi eh. 'Di ba? Yun ang nakakalungkot. Two immediate concern of the people of Ano Manila. yun? Okay. Cleanliness and orderliness. Pero dun ka nga nakilala, nung una ka tumakbong mayor, nilinis mo ang Maynila, nagulat ang lahat. Ay, pwede pala maging maganda ang Maynila. In fact, it was ano na- ABS-CBN Yeah. who came up with the drone shot of Recto. Yeah. Na Oo. from Sobrang dumi, biglang biglang ang linis. wala na palang ano. So, ano nangyari ba nung hindi ka na mayor? I think the result of the election Oo. Hindi, is ano yun? Ang dumi? dumugyot talaga. Manila. Dumugyot. Yun ang word, dumugyot. Dumugyot talaga. Okay, so ito lang po yan na. Nung nakaraang linggo po, siguro nung mga April yata, nagpunta kami ng Maynila sa Intramuros tapos dumaan kami dun sa isang daanan po sa ilalim ng kalsada. Di ko alam kung anong tawag doon, para siyang tunnel, no? Nung may daanan sa ilalim, di ba, parang tunnel. Dati po kasi nung panahon ni Isko, sobrang linis po nun. Kasi nilinis po talaga nila yun, pinuntarahan, di ba? Tapos inayos nila. Pero, eto nga, nung mawala nga si Isko, bumalik na po talaga. Sobrang dugyot na. As in, sobrang dugyot, sobrang dumit, sobrang baho. Nangangamoy, ihi po talaga. Tapos meron doon mga pulube, nakatambay, parang doon na po yata dumudumi and umiihi. So sobrang baho po talaga kahit ako. Sabi ko, anong nangyari? Anong nangyari sa Maynila? Bakit nung mawala si Isko, sobrang dumi na, sobrang dugyot na? So nakakamiss po yung dating Isko na dating nakaupo sa Maynila na talagang bawal ang kadugyutan. Pero yun nga, eto, nakikita na po natin ang pagbabalik ni Isko Moreno at ang muling paglinis niya sa lungsod ng Maynila. It cannot be denied. Somebody will always claim differently, but the people have spoken already because it was an issue raised in the election. Totoo bang dumugyot ang Maynila? Tatanong ko tao. Totoo, galit na galit ang tao. Tapos we became number 1 in crime index in Southeast Asia. Yeah, at 65%. Na bumalik yun. Nawala na yun noon. Oo, pinagkakalawit. Karen, hanggang madaling araw, nanguhuli ako ng mga talongers. I mean, I'm really trying to create extra effort to give peace of mind, yung kapanatagan sa Maynila. It's not a perfect government, and I did not do it alone. With the help of everyone, participated, and the people voluntarily. When I said, "Oy, ano na tayo? Ilo-launch ko yung tapat ko, linis ko. Help me clean the city. I'll collect." Yun naman ang parang guarantee. And it happened. In fact, Bloomberg. Wrote stories about it. Yeah. A lot of international organization and local organization recognizes the effort of the city government. So what are you facing now? Today, you have commercial obligations. Let's talk about those obligations. Oh, well, there is one is publicly written already. Yung katulad yung sa utang sa basura. That's a commercial obligation. Okay. Magkano? That's 560 million. Nautang ngayon ng lungsod ng Maynila. That was last year. Okay. I think we have 1.4 billion na commercial obligation sa supply ng gamot. Kaya walang gamot ang ospital namin. So I'm going to face, I think, in initial records that we have. Ba't nagkaganon? I don't know. Hindi naman ako mayor, Karen. I'm going to find out. If there is somebody there who is going to be liable, held liable, then we'll do so. But the public will know. Is it Definitely. possible dahil sa utang na 17 billion, na-sacrifice yun or hindi? No, sabi nga sa'yo, it's a windfall. Unexpected income. You just... Okay, so yun nga po mga kaparing, no? Napakadugyot po talaga ng Maynila. Nung panahon na wala pa si Isko Moreno, ito lang po. Kung napanood nyo po dati yung video ni Erap Estrada, na kunwari naglilinis daw tapos yung isang babae dun sa Manila Bay nagtapon ng basura tapos kunwari nililinis. Sobrang dugyot po ng Maynila dati.
sa pamumuno ng mga ganong klaseng mayor. Pero nabago po yun nung panahon ni Mayor Isko Moreno. So ako mga kaparing, sobra akong humahanga dati kay Mayor Isko Moreno dahil nga po sa ginawa niyang paglinis sa lungsod ng Maynila. Pero hindi rin po natin maitatago na si Mayor Isko Moreno po ay nag-iwan din po talaga ng medyo malaking utang sa lungsod ng Maynila. Pero meron naman pong pinatutunguhan. Umutang po si Mayor Isko Moreno para pondohan yung mga infrastruktura katulad po ng pagpapatayo ng pabahay at mga eskwelahan at mga ospital.